nakagawa na po tayo ng ating GCash account. At kung makikita po natin ay fully verified na nga po yung GCash account ko. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng isang GCash account at mabilis na ma-fully verified ito. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Yes! In just 5 minutes ay meron ka ng GCash account at mabilis na ma-fully verified ito. Take note lang po na sa pag-register at pag-fully verified ng isang GCash account, isa lang po yung kailangan. Dapat meron kang valid ID. At kung naka-ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po nating gawin ay kailangan nating i-open ang ating Google Play Store dahil i-install po natin dito ang GCash application. Dito po sa may search bar ay i-search lang po natin at i-type yung GCash at lalabas po yung GCash application. Pindutin lang po natin yan at dito available po na pindutin yung install at para magamit yan, pindutin lang po natin yung install. So ayan, magda-download lang po yan at hintayin lang po natin. Mabilis lang naman po yan. So ayan, nagpass naman po ng security test at na-open na po natin. At dito, pindutin lang po natin yung OK para sa access. At ngayon naman po ay kailangan po nating i-type at ilagay po dito yung mismong number ng SIM card natin o yung mobile phone number po natin. At kapag okay na po yung number natin, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At dito naman po may lalabas po na send code. Kailangan po natin yon para makagawa ng GCash account at pindutin lang natin yung send code. At ngayon makaka-receive po tayo ng code na matatagpuan natin sa ating text message or sa SMS natin. At dahil naka-receive na po tayo ay i-copy lang po natin yan dito. So dito i-enter na po natin yung code. At ayan. Okay na po yung code na nilagay po natin. So dito may dalawang option, new account at recover account. At dahil gagawa pa lang po tayo ng ating GCash account ay pindutin lang po natin yung nasa taas na new account. So ayan, nandito na po tayo sa pagsagot ng form para sa registration. Ang mga kailangan po nating sagutan dito ay yung mga basic information tungkol po sa atin. For example, yung first name po natin, yung middle name ay kailangan din po. In case lang naman na wala kang middle name ay pindutin mo lang yung checkbox dyan, yung I do not have a middle name. Meron rin po tayo dyan na last name na kailangan nating sagutan. After po nyan, kailangan din po nating ilagay kung kailan tayo pinanganak yung mismong birthday natin. At ang next naman po ay ang paglagay at pagsasagot natin dito ng ating email account. Kailangan po nating ibigay yan at ilagay dito para kung sakaling may update na sa ating registration ay manonotify po tayo. So dito make sure lang po na active yung email account po natin. After po nyan ay mag-select lang po tayo dito sa mga option kung saan nga ba manggagaling o yung source of funds natin. So dito ang kadalasang pinipili po ay yung cash on hand. At para naman po sa nationality, syempre Filipino. Nasa unahan na po yan. At ang next naman pong sasagutan ay ang pagsagot ng current address. Kung saan nga ba tayo kasalukuyang nakatira. So dito ang kagandahan po sa pagsagot natin ito ay may pagpipilian na po. So hindi na po tayo mahihirapan. At ang simpleng reminder ko lang po sa inyo ay just make sure na ma-double check nyo po yung sinagot nyo po dito sa current address. Nire-review po kasi nila yan. At yung sa permanent address naman, in case lang na parehas naman yung sa current address nyo, ay pindutin mo lang yung checkbox na nakalagay na same as current address para hindi ka na po mahirapan. At kapag okay na po ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. So nandito na po tayo sa pag-review ng ating mga information na sinagot po natin kanina. Kapag na-double check na po natin at okay naman po at tama lahat, pindutin lang natin yung confirm. At ngayon naman po ay kailangan po nating mag-set na ng ating MPIN. Ang MPIN po ay 4-digit number na kung saan ito po yung gagamitin natin na parang password para makapag-login. Mas maganda po kung mahirap mahulaan yung MPIN na ilalagay nyo dito. At kapag okay na ay pindutin lang natin yung submit na nasa baba. Congratulations! We have successfully created your GCash account. Okay na po at nakagawa na po tayo ng ating GCash account. At para mabuksan na po natin ito ay pindutin lang natin yung proceed to login. At syempre, bago po natin ma-open at ma-login ang ating GCash account ay kinakailangan po ng 6-digit code. Ito po yung authentication code bago po tayo makapag-login. At syempre, makaka-receive po tayo niyan dito sa text message or SMS. I-copy lang po natin yan at i-paste lang po natin dito or gagayahin lang po natin yan dito. At kapag okay na at nailagay na po natin yung code, pindutin lang natin yung submit na nasa baba. So ayan,
automatic na po natin nabuksan ng ating GCash account. And finally, na-open na po natin ang ating GCash account. So kung makikita nyo po dito, gamit ang GCash ay pwede po tayo makapag-send, mag-load, magbayad ng bills at marami pang iba. At para makita po natin yung status ng ating GCash account ay pindutin lang natin yung profile na nasa baba. At kung makikita nga po natin ay nasa basic level pa nga lang po yung GCash account ko, na kung saan kailangan ko nga po mag-submit ng valid ID para ma-fully verified yung GCash account ko. Yes, kinakailangan po ng valid ID. At para makapag-fully verified ay pindutin lang po natin yung verify now na nasa taas. At dito nakalagay nga po na unlock new products and features, na kung saan nabanggit ko nga po sa inyo nung una na kapag fully verified ang isang GCash account ay mas maganda. Magagamit natin lahat ng features and benefits. So dito para makapagsimula tayo, pindutin natin yung get started na nasa baba. So dito, maganda ng valid ID. At para malaman natin kung ano nga ba yung mga valid ID na accepted, pindutin na natin tong listahan. At dito nakalagay nga po na to verify your account ay kailangan po talaga natin magpasa ng valid ID. At syempre kailangan po natin magsagot ng mga basic information natin o yung form for registration. So tapos na po tayo doon, so kailangan na lang po natin magpasa ng valid ID. So dito scroll down lang po natin at dito kailangan yung alamin kung ano yung edad nyo or kung anong kategory kayo mabibilang dito. So dito for example yung driver's license, passport, PhilHealth, student ID at marami pang iba. So mag-check nyo po yan dyan. Again, nakagawa na po tayo ng ating GCash account. At syempre, nasa basic level pa po yan. At para ma-fully verified ang ating GCash account, again, ang kailangan po ay ang pag-submit ng valid ID. Para mas ma-enjoy natin yung mga benefits and features ng GCash account natin, mas maganda kung fully verified dito. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba gumawa ng isang GCash account at mabilis na ma-fully verified dito. Ipapaalala ko lang po sa inyo na mas maganda at mas mabilis na ma-fully verified kung yung valid ID na gagamitin ninyo ay nasa pagpipilian ni GCash. Katulad ng passport, driver's license at iba pang valid ID. Napakabilis lang po gumawa ng isang GCash account at mag-fully verified. After natin mag-register ay tinuro ko rin sa inyo kung paano nga ba mag-fully verified. Bakit nga ba ito mahalaga? Kapag naka-basic level kasi ay limited lang po yung mga features na pwede natin magamit. Kaya lagi kong ina-advise na mas maganda kung fully verified ang isang GCash account. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account natin na makikita mo dito. At syempre kung bago ka lang dito at napadaan ka sa YouTube channel ko ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang mahiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!